Samot-sari naman ang naging reaksyon ng prosekusyon sa naging ruling ng impeachment court hinggil sa lumabag sa sub judice rule ng impeachment court. Kasabay nito, naging matunog din ang inaasahang pagharap ng ilang sundalo na sinasabing may koneksyon sa confidential funds ng Department of Education. Nakalaunan ay winidraw din ang prosekusyon sa kanilang mga testigo. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Julian Bunag. Matapos ang 2 linggong pag-aantay, tinalakay na ng impeachment court ang naiwang usapin noong Day 15 ng impeachment trial. Bagamat iginagalang at ipinangakong tatalima ng prosekusyon ang naging desisyon ng impeachment court, samot-sari ang naging pagtingin nila ukol dito. However, we also expect that this ruling, Rule 18, must also apply to other parties, no, including the respondent. In fact, while the order was being read by the presiding officer, a statement coming from the office of the Vice President ay lumabas, no? Well, dito natin makikita, no, kung paano nila ipapatupad yung ruling kanina. Dahil napakapangit naman, ano, na nakikita natin na nagbibigay ng ruling ang ating presiding officer, tapos ang ating vice presidente dinidiscuss yung case. Hindi nga siya makapunta rito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan pa siya nagano, no? Kung ano-ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin matitest, no? Kung talagang i-apply yung Rule 18. We respect the ruling. It was very fair. The ruling was fair. The presiding justice. It was fair on all 3 counts. He referred to the senator judges, then he referred to us, both public and private prosecutors and the defense. And overall, he referred to what impeachment it's all about. It's about dispensing justice. It's not about conviction or acquittal. It is about justice and how justice really is the controlling issue in this case. Sinusubukan nga ho namin makuha ang balanse. Hindi po yung balanse ng regular na korte. Dahil hindi naman po ito regular na paglilitis. Ito po ay pampolitika, ito po ay constitutional at legal na proseso. So, magkaiba po ito doon sa nakatadhana sa mga regular po na korte. Kaugnay nito, naging maingat na ang mga membro ng prosekusyon sa pagsagot sa tanong at pagharap sa media. Matapos naman ang pagtestigo ni Lemuel Ortoño sa impeachment court ngayong araw, 3 AFP officials ang inaasahan sanang susunod na sasalang sa witness stand. Sina Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Major General Adonis Badjao. Pero bago mag-adjourn ng trial, nagdesisyon ng prosekusyon na hindi na isama si Badjao sa kanilang magiging testigo. Kung matatandaan, sumalang na rin sa pagdinig ng Kamara si Boransing noong 2024. Ang testimonya niya ay inaasahang iikot sa certification sa isinagawang Youth Leadership Summits noong 2023 na ayon sa kanya ay hindi nangangahulugan na ginastos sa summits ang DepEd confidential funds. Sa usapin kung ihaharap pa sa witness stand si Colonel Raymond Lachica, para kay Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, pwedeng hindi na tumistigo si Lachica dahil sapat na ang testimonya ng mga naunang testigo. Pero ipinauubaya pa rin ni Luistro sa buong prosekusyon kung ihaharap pa si Lachica. Bagay na sinang-ayunan ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. First glance, mukhang napakasimple ng sagot. Sabihin natin, pakinggan na natin sila Chika, no? Pero that presumes that if we will put him on the stand, he will give us the truth. But we have no basis to make that assumption, no? And every time you call a hostile witness, this is decision that you cannot make lightly, no? Because every time you call a hostile witness, it has serious inherent risks. No? So, question, do we need to take that risk? Kailangan pa ba? So, at mentioned by Kong Jinky, pag namimili kami ng sinong ipipresenta namin, ang number 1 dyan is, do we need it to meet our evidentiary targets? Or, nahit na ba namin yan through the use of other witnesses?
All the more so kapag hostile witness ang uupo mo. No, kung walang absolute necessity for it, you don't do it. Si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, sinabi rin na magiging redundant na lang ang mga magiging testimonya nila Chica at kumpiyansa naman sila sa mga lumabas na testimonya ng mga naunang testigo. Pinabulaanan din niya ang usap-usapan na natatakot ang prosekusyon na iharap sila Chica sa witness stand dahil walaan niya ito sa kanilang bukabularyo. Nauna namang sinabi ni Colonel Raymond La Chica na kailanman na hindi siya tumanggi na humarap o tumistigo sa impeachment court at nakahandaan niya siyang magsabi ng totoo alinsunod sa umiiral na batas. Dahil sa pag-withdraw ng prosecution ng isa sa 3 AFP officials bilang kanilang testigo, isang kinatawan mula sa PSA ang susunod na magiging testigo ng prosecution sa katauhan ni Marisa B. Grande kasama si Attorney Wesley Powa na bukod sa pagiging defense team ng BC ay tumatayong spokesperson nito at nagsilbi rin bilang Undersecretary ng Department of Education. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.